Hi guys! Welcome back to my vlog. So, samahan niyo kami ngayon. Pupunta kami doon sa tuktok ng bundok. Kaya, itutur ko kayo sa aming asyenda. Charot! Hi! So guys, papunta kami ngayon ng doon sa pinaka tuktok. Matagal-tagal na rin hindi kami nakapunta. Kaya, taba ko tingnan, no? Mahangin. Wow. Be, may mga tayo sa kuan, be. Baboy, pagtanaw. Ito lagi. Maganda talaga tumira dito sa bukid, lalo na kung madami kang pagkain na tanim, yung mga prutas, yung mga gulay, di ba? Tapos may alaga kang mga manok, native, so ang sarap sa bawin, may mga papaya, di ba? Walang problema, no problem, bigas lang ang problema dito. Tapos kung nagsawa ka naman dito, pwede ka nang bumaba, magkating ka lang ng saging. Tapos, kasi yung saging, every week yan ina-harvest or every 2 weeks. Depende sa mga tinanim mo. So, pwede ka nang bumaba, mag-shopping, mag-grocery, charot. Diba? Ang sarap ng buhay dito. Payapa kasi dito at tahimik mamuhay dito sa amin sa probinsya. Kaya napaka-thankful tayo mga guys. Mao na giingon, bukid is better than city. Hay nako, ito yung subdivision namin. Ang sarap mamuhay ng simple. Yung sakto lang pero masaya. Aanhin mo naman yung malaking pera, maraming pera pero hindi ka naman masaya. At saka dito sa bukid, kung gusto mo magparami ng anak, talagang dadami dahil 7 PM tulog na lahat ng mga tao dito sa bukid. May ipapakita ko sa inyo na napakaganda. Ayan guys. Matagal-tagal na rin hindi kami nakapunta dito sa kadahilanan. May nag-ano kasi doon ng baboy dyan sa mismong dinadaanan namin. May nag-ano dyan ba? Nag-aalaga marami. So, hindi kami nakapunta dito. Ay, napakahangin. Wow, ang ganda. So, napakaganda guys. Wow. Ganda ng view. Ayan. Dati, madalas kaming pumupunta dito dahil nga nagmamais kami dyan. Ngayon, simula noong mura lang yung kilo ng mais, hindi na kami nagtanim. Kasi nga logi. Wow, ganda! Ay, nakapunta ka na ng Baguio pala? Ha? Ikaw lang isa. Day, mag-shoot tayo at napanood mo yung bakla na sumigaw tapos sinampal. Kasi nga daw, lahat ng problema niya sinigaw niya. Tapos yun sinampal. Sige, mag-shoot tayo. Ha? Ang sarap sana sumigaw dito. Lahat ng problema ko sana isisigaw ko. Kasi lagi na lang akong pinagbibintangan ng kapitbahay ko. Napalautang daw ako. Charot. Gusto ko sanang ibuhos lahat ng aking problema. Kasi sa pagmamahal, walang nagmamahal sa akin. Lahat ng ginagawa ko sa bahay, lahat pangit daw. Tsaka pangit daw ako. Kaya mag-wish na lang ako dito. Ibubuhos ko na lang lahat dyan. Tatapon ko dyan.
Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3! Hindi na kita Sino ka nga? Ako to. Taga saan ka ba? Taga Tarragona. Dahil kasi magkawag dito! Bakit? Kalikasan ko na eh! Ha? Sarap dito manirahan, oh. Ganda. Yan guys, oh. Tahimik. Simpleng buhay. Simpleng, Simpleng tahimik. tahimik. Alam niyo guys, sa ganitong edad na ngayon, masarap na talaga mamuhay dito. Masarap na tumira dahil Alam mo guys, fresh ang hangin, fresh air. Talagang marili ko na kayo. tahimik. Wala. Kasi kapag matanda na tayo, may edad na tayo, 40 plus na tayo, lahat nandiyan na. Nandiyan na yung depression, nandiyan ang anxiety, lahat nandiyan na. So kapag andito tayo sa bundok, ganitong kaganda, ganitong katahimik, napakaganda talaga. So, Ang ganda ng view. Mapapa-wow ka talaga. Dahil ako, isa din akong OFW dati. Napakalungkot ng buhay kapag isa kang OFW. Hindi ka makagalaw, umiikot lang yung mundo mo sa isang bubong. Halos parang priso. Pero, ang kagandahan lang doon ay umi-income ka, sumasahod ka, napapakain mo yung pamilya mo, nabibigay mo yung magandang buhay sa pamilya mo, sa mga anak mo. At minsan, nangangaliwa yung asawa mo dahil sa dollar. Joke lang. So, kapag tumatanda ng isang tao, andyan na lahat, yung depression, anxiety. Kaya, napakagandang mamuhay dito. Ganda kasi kapag simpleng buhay na lamang at wala na tayong iniintindi kapag nakatapos na yung mga anak natin sa pag-aaral at anong tawag doon? Maganda na yung buhay nila at portable na lang tayo na ganito yung pamumuhay natin. 'Di ba? Yung pangarap natin na noong mga bata pa tayo, na maliit pa yung mga anak natin, sasabihin natin na paglaki nila, kapag makatapos na sila, gusto ko maging simple lang yung buhay. So guys, napakaganda talaga yung ganitong natural nature. Guys, Ito lahat din. napakaganda yung mga ganong senaryo. Lahat makikita mo. Dati kasi pumupunta kami dito talaga, dito kami madalas kasi nga na-attract ako sa view. Nung nabili namin ito, lagi kaming pumupunta dito kasi parang na-ignorante ako diyan sa mga sa mga view. So, madalas kami dito, nagkakape kami dito. Dito kami nagtatambay, tapos may kubo pa kami dito dati, diyan may kubo. Nasira lang yung natin dati, no, yung Nung kubo. nag-videoke tayo, Yung nag-videoke tapos kami. yung lalaki, ambak-ambakan yung kubo. Kaya yan, diyan Sinira kami, nung nila. nasira, tapos may nag-alaga na dyan ng baboy sa katabi namin, hindi na ako pupunta. Ito lang yung masishare ko sa inyo, napakaganda yung view, at saka yung hangin, napakaganda, at wala kang intindihin, kundi yung pang-araw-araw na lang nakakainin mo. Hindi mo sasabihin bukas, kailangan may pambaon yung mga anak ko. 'Di ba? Kapag naisip natin yon, ang sarap kahit pagod, ang sarap balik-balikan, di ba? So ngayon, ganda ng view. Guys, nagpaplano kami dito na mag-garden kami at saka mag-farm, mag-poultry din kami ng manok. So soon. So may ikan din kami dito, kaso marami kaming tanim na mga maliliit pa na mga niyog tulad ng ganito guys. Tulad ng mga ganyang maliliit pa na mga niyog. So kapag andito yung mga kanding, marami kayong maliliit pa na niyog, bagong tanim.
Kapag mayroon yun, lahat talaga sira yan. Kaya ayan, dati dito, ang tanim ay mga sweet potato, anong tawag doon? Kamuti. Ayan, yung tanim dati. Kaso ngayon, wala na. Kasi busy nga din kami sa ibang farm namin. So, farm, doon kami muna din nag-focus. So, ito ngayon, binalikan namin. So guys, di ba, ang sarap talaga ng ganitong pakiramdam na yung goal mo sa buhay, nakuha mo na bili mo na lahat. Although, sasabihin nila bumalik daw sa farming. So, wala namang problema doon kung ganito yung hanap buhay uli, di ba? Ang importante na kapag abroad ka dati, kahit OFW ka lang, katulong lang. So, proud ako noon kasi nakasakay ko ng airplane, nakapunta ako ng ibang bansa, kahit katulong lang ako. Kilala ko yung mga amo ko dati, ng mga Arabo. So, proud ako kahit ganun lang. Ngayon, nang umuwi ako, nag-business ako, tapos hanggang na hindi na ako nag-business, nakabili kami ng farm. So ito ngayon, so hopefully mag-success tayo dito kahit simple lang. Guys, sana suportahan niyo yung aming video. Napakaganda talaga. Ikaw, kaya mo ba dito tumira? Ha? Yan guys, oh, napakaganda. Ay, nay, bayabas, day. Mga dagko ang bayabas. Oh. Nay, bayabas na ako'y nakitaan. Day! Ay, pagkuhan diya kayo na yung mga tae, day! Lagay bunga sa bayabas, Dok. Ikaw iban ako, hinangadayan, inkabayaan mo, misan ako, piyaganti mo, hinangon ko na, lumayo dahil kay mo, misan masakit. Dati guys, dito kami, may garden dito noon yung matanda, kung sino yung nakakita ng mga video namin na previous. Dito kami, may tatanim siya ng kamuti. Yan, tapos may mga sili dyan, may mga repolyo. Ngayon, wala na kasi mula nung nag-aalaga yung yung katabi namin na lupa. Nag-aalaga ng baboy. Tapos lahat ng mga tanim niya ay dinaro, kaya hindi na uli siya nag-garden dito. So guys, itong mangga na sprayhan, ayan, parang may mga munggos-munggos na. So hopefully ma-okay ito.
Kani, bagong tanim, siguro mga 1 year na to. So, sana mag-success ang paglaki. At para makabunga na rin. Ang dami naming tanim dito na mga, excuse, dami naming mga tanim dito na mga niyog. Siguro mga 1,000 kapunuhan. Ayan guys. So, sa kabila, nagtanim na rin kami ng mga saging. Ayan, may mga saging na rin. Pero, di pa masyadong malaki. Dati dyan, yung tinanim namin mais, pero ngayon wala na. Ayan, so, hirap talaga mag-farming. Kapag wala kang extra money, kasi kailangan talaga kapag mag-develop ka ng isang lupa ay talagang malaking pundo ang kakailanganin para makapagtanim ka ng kahit anong gusto mo. So kapag magtanim ka, kailangan tuloy-tuloy na yan. Pag alaga, maintenance ng paglinis. So kailangan may pera ka nun. Ayan guys. Sa iba, kapag may farm, mayaman na, sikat na sila. Pero dito sa amin, kapag may farm ka, sasabihin, nagpapahirap ka lang. Lalo pa kapag walang tanim, tapos nagtatanim ka pa lang, napakahirap nun. Halos hindi ka makapagpaaral ng mga anak dahil nagde-develop ka ng lupa. Pero kapag 5 years, 6 years, ayan, aani ka na. So, di ba? Sarap ng hangin. Ang sarap sumigaw. Sumigaw ng Darna. Laro ng dagat. Sila kuya mo yun may siguro na, no? Kanang nagkalayo. Ha? Dagay tao eh, tae, oh, dagay tae. Dagay. Mulak na yung mangga namin, pina-sprayhan. So noon, kami ang nag-spray niyan, kami ang nag-finance. Malaking lugi yung namin, bulsa namin, charot. So ngayon, yung damage namin noon is almost 100k. So ngayon, pina-spray na lang namin sa iba. Dahil nga, baka kung sa iba, mag-successful yung bunga niya. Kaya doon na namin sa kanila binigay. Para yung sa amin mag-share na lang na walang kapital namin. So noon kasi naka almost 100k yung lugi namin. So hopefully maka-recover kami kahit paano may share kami. Ayan guys, kasi 91 kapunuhan to na mangga. So sana walang ulan, walang bagyo, para hindi ma-damage. Saka na yung bagyo pagkatapos. Charot. Ayan, ang daming bulak. Namumulak-mulak. Ang dalagang bukid. Namumulak-mulak bak. Ayan. So, sana makaswerte tayo. Alam nyo, kapag bata pa tayo, ang dami nating pangarap sa buhay. Kapag tumatanda na tayo, yung iniisip natin, yung sakit natin, nagkaka-depression tayo, nagkaka-anxiety tayo. Yun na lang iniisip natin nung bata-bata pa tayo. Wala tayong iniisip kundi paano tayo magkapera, paano tayo mapalago yung pera natin, paano tayo yumaman, kung sino yung nagpapautang sa atin.
Doon tayo para makapag start tayo ng business. Ngayon, iba na. Kung saan tayo pumupunta, nagdadala na tayo ng aplas. Kasi baka atakihin tayo. Di ba guys? Takot na tayong umalis ng bahay. Baka atakihin tayo. Pero alam niyo, mali pala yun. The more na nag-i-instinct tayo na baka atakihin tayo at mamamatay tayo, mas lalo pala tayong nadadown at nagkakaroon lalo ng sakit. Kapag ganun, labanan natin yung mga problema na ganun. Labanan natin. Kapag tinatakot tayo ng sarili nating isipan, labanan natin. Diba guys? Ganun talaga yung buhay. Kapag tumatanda na tayo, tinatakot na tayo ng tadhana. Nakakaiyak pero nakakatawa talaga. Yung sarili natin, tinatakot natin. Samantala, mali pala yun. Yung isipin na lang natin kung oras na talaga. Huwag tayong mag-isip ng hindi maganda. Mag-isip tayo ng maganda sa kapwa natin para may long life tayo, good health. Kasi kapag iniisip natin yung mga problema, tayo lang din naman ang nagbibigay ng problema sa sarili natin. Di ba, be? Kaya wag natin isipin yung malungkot na buhay, yung isipin natin yung magandang buhay. Di ba? Di ba guys? Yung tulad ng ganito, napakaganda. Natural nature. Maganda yung kalikasan na binigay sa atin. Dapat ganun din yung apply natin sa buhay natin. 'Di ba? Tulad nito, malakas yung hangin. Ganda. Pagdating naman sa natin, malakas yung kabog ng dibdib natin. So, huwag nating pansinin. Ganun talaga yung buhay. Ayan guys. 'Di ba?